sa UP Diliman Police, kung saan isang kidnapper ang nasa kritikal na kondisyon matapos barilin at isang hindi pa nakikilalang lalaking kahapon sa Bogotá. Ang suspect na nakilalang si J.R. Villanueva at ang kanyang 2 taong biktima ay parehong isinugod sa Pateros District Hospital matapos ang insidente. Ang bata ay nagtamo ng isang saksak sa leeg. Ayon kay Chief Inspector Benny Basilio, nangyari ang insidente sa A. Bonifacio Street, Barangay Upper Bikutan, mga bandang alas 10 ng gabi. Ang suspect ay isang pinaghihinalaang drug addict. Napag-alamang tinatak ang biktima ng suspect na nooy may dalang kanaksa. Inaladkad nito ang bata patungo sa isang fitness gym sa Manalo Street. Hinabol ng pamilya ng biktima ang dalawa at matapos makarinig ng isang putok sa loob ng gym ay agad bumagsak si Villanueva. Nailigtas ang biktima matapos ang insidente at napag-alamang nasa maayos na itong kondisyon. Ito po si Titin Aga para sa J11 News. Narito po kami ngayon sa Kamuning Police Station kung saan isang estudyante ang inaresto matapos mahuling ng agaw ng bag kahapon sa Quezon City. Napag-alamang ang suspect na si Sandy Roa, 18 taong gulang, ay may 5 pang kasabwat sa paggawa ng krimen. Ayon sa investigasyon, naglalakad ang biktimang si Benedict Custodio sa Mapagmahal Street, Barangay Piñahan, Quezon City, bandang 1:30 ng hapon nang mamataan niya ang 6 na kahina-hinalang lalaki. Biglang tinutukan siya ng patalim ng grupo at pinilit na inagaw ang kanyang bag. Matapos mapa sa kamay ang bag, ay inutusan ng mga suspect ang biktima na tumakbo palayo. Nakasalubong ng 2 nagpapatrol na lalaki ang biktima habang ito'y tumatakbo at agad na hinanap ang mga suspect na tumakbo sa iba't ibang direksyon. Nang makita ng biktima si Roa na dala ang inagaw na bag, hinabol ito ng 2 nagpapatrol na lalaki at saka nadakip sa K8 Street. Naibalik naman ang bag sa biktima at tumanggi itong maghain ng reklamo laban sa suspect. Ito po si Titin Aga para sa J11 News. Dito po ako sa UP Diliman Police Department kung saan nabalita ang isang armadong lalaki na nabaril at napatay kagabi matapos mang-hostage ang 2 taong gulang na babae sa A. Bonifacio Street, Upper Bikutan. Kinilalang napatay na suspect bilang si J.R. Villanueva na pinag-inalaang nasa impluwensya ng pinagbabawal na gamot. Sinugod ang di pa pinangalanang biktima sa Pateros District Hospital matapos magtamo ng sugat sa leeg dahil sa insidente. Ayon kay Chief Inspector Benny Basilio, pasado alas 10 kagabi nang hablutin ni Villanueva ang biktima at dumiretso patungong Manalo Street. Armado ang suspect ng isang patalim. Doon na daw nila inabutan at pinagbabaril na magkaroon ng pagkakataon. Dagdag pa ni Basilio. Nasa maayos naman ang kalagayan ang biktima. Ito po si Renz Cruz sa J100. Dito kami ngayon sa Kamuning Police Station kung isang bakla ang palaboso matapos sa reklamo ng isang service crew sa isang fast food chain sa Timog Avenue matapos di umano'y ipuan at namaslamasin ang kanyang maselang bahagi alas 8:30 kagabi. Pinangalanan ng nireklamo bilang si Ofred Eope, 41 anyos, at isang suki sa naturang establishmentos. Ayon sa salidhay ng biktimang kinilalang si Castro Oqueren, habang naglilinis siya sa palikuran ng kanyang pinagtatrabahuan, biglang pumasok ang isado at sinubukan pa ang mga musta. Dagdag ng biktima na hindi niya ito binigyang pansin sa pag-aakala, iihilangan, at doon na nga siya dinakmaan ng suspect. Hindi agad nakatugon ng biktima at sinabing kakausapin lang ang manager, sabay sumbong ng insidente sa mga kinauukulan. Agad naman nadakip ang suspect nila BPSO Alberto Bucatal at BPSO Brian Gaspo mula sa kalapitang police station 10. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang akasado at tumangging magsalita ng walang presensya ng abogado. Napagpansya ang suspect sa halagang 12,000 habang dinidinig ang kanyang kaso sa piskalya. Renz Cruz, J101. Dito po ako ngayon sa UP Diliman Police kung saan nabalitaan natin ang naganap kahapon bandang 10:30 p.m. sa A. Bonifacio Street, Barangay Upper Bikutan, kung saan isang 2 taong batang babae ang iniwan niya piniglang ng isang hinihinalang drug addict. Ayon kay Chief Inspector Benny Basilio, armado ng patalim ang isang lalaki
bahay ay naiwan na itong natutulog mag-isa kasama ang sospek. Dito na sinimula ang kubaran ng sospek ang biktima at hawakan sa mga masiselang bahagi ng kanyang katawan. Natigil na lamang ang nasabi pang mamolesya noong dumating ang dangangalang Ate Baby kung saan unang nagsumbong ang bata. Sinampahan na ng kaso ang sospek ng kanyang ina na si Julieta Ahmad at nakulong sa Sana Acts of the Sea Business in relation to RA 7160. Sa kasalukuyan ay nakapagpiyansa na si Ginoong Bedonia Jr. sa halagang 26,000 piso noong ika-27 ng Hunyo. Ako po si Joanna Mancontento, J11 News. Nandito po ako sa UP Dalaman Police Station kung saan investigan ang pagsaksak na isang bata hapon. Ayon kay Chief Inspector Danny Basilio, kinuha ang isang batang 2 taong anyos ng isang kidnapper na may dalang kutsilyo, si J.R. Villanueva. Naganap ito ng mga 10:30 kagabi sa A. Bonifacio Street, Barangay Upper Cucutan. Sumunod ang pamilya ng bata nung tumakbo si Villanueva sa loob ng fitness gym at may nagbaril sa kanya dito. Pagkatapos, dinala ang bata na may sugat sa leg at si Villanueva sa Pateros District Hospital. Mabuti na raw ang kondisyon ng bata. Ayon kay Chief Inspector Basilio, ang isang suspected drug addict daw si J.R. Villanueva. Sa ngayon, hindi namin didiskutin kung sino ang nagbaril sa kanya. Ako po si Mickey San Pedro para sa J.R. Nandito po kami sa Camarin Police Station. Inaresto ng Camarin Police si Ricky Boy Juan at Roman Mendez Juan dahil nagsimula raw sila ng away kung saan napinsala ang kagamitan ng Ibiza Crime Corporation. Inaresto ang dalawang Juan noong alas 4 ng umaga noong ika-12 ng Hulyo sa may Tomas Morato Avenue, Quezon City. Ipinalaya sila nung nalaman ng polis na hindi pala nakita ng taga-Ibiza Crime Corporation kung sino talaga ang nagsimula ng away. Sa ngayon, iniimbestigahan na ang kaso nito. Ako si Nicky San Pedro para sa J1.